Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng... Oops. Ang dami. Ayan, nalaglag yung bala. Sapakin ko kaya ito para makatulog. Alright! So yun mga kasabong, ang itatakil natin ngayon is about sa 4 primary feathers. Ayan, bakit nga ba importante ito? So yun mga kasabong, yung mga baguhan na magmamano kasi is hindi sila, tawag dito, hindi sila masyadong nagpo-focus doon sa primary feathers dahil nga yun ay sa pagbabanding. Yun ay requirement sa pagbabanding mga kasabong. So magpapakita ko muna, bago ang lahat, ipapakita ko muna yung 4 primary feathers na magiging qualification para ikaw ay qualified na mabandidan. Dahil mga kasabong, pag ikaw ay nalaglag yun, mga kasabong, ang init. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Hihintay ko munang wala yung init. Ay, sayang naman ang ating gluto tayo. Wait lang ha. So yun mga kasabong, malilom na dito, kaya pwede na ulit. So yun, magpapakita ako ng sample kung ano ba talaga yung 4 primary feathers na qualification para ikaw ay mabandidan. So yun, alright. Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. So yun mga kasabong, ilalapit ko lang sa camera para medyo mas maintindihan natin. So yun mga kasabong, ang 4 primary feathers po, ito po, ano pa to 6 pa to 1, 2, 3, 4. Ayan mga kasabong, itong 4 na to, yung importante na hindi agad manlaglag dahil dito bumabasa yung ating mga asosasyon, mga kasabong. Malalaman dito kung umidad na yung manok mo, may edad na, lampas na yung manok mo sa edad para mabandidan ka. So yung mga kasabong, dapat ito po ay 4x4 na tinatawag. 4 to at 4 sa kabila. So yung mga kasabong, ito 4 sa kabila. So marami pa rin to, ayun oh. Kita ba boy sa ano? Ayan, 4 pa rin to. So yun mga kasabong, yun yung kina-qualified nila para mabandidan ka at mapasali yung manok mo sa derby. Mga kasabong, kung tayo naman ay sinasabi natin, ay hindi ko na kailangan niya kasi hindi naman ako sumasali sa derby. Paano mga kasabong kung ikaw ay seller ka din? Tapos kailangan para mas magandang bentahan kasi yung may banded ka dahil talaga qualified yung manok mo sa derby sa stagan. So kaya kailangan mga kasabong, kung tayo ay baguhan pa lang sa pagmamanok, malaman natin kung paano may iwasan na malaki na yung manok natin, kumpleto pa yung 4 primary feather niya, kumpleto pa yung 4x4 niya na tinatawag. So yun mga kasabong, binigay ko yung sample para maintindihan natin yung 4x4 na tinatawag. So yun, pabalik na po natin. Kukunin mo na. Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. So yun, maraming salamat sa ating handler breeder na si Alvin Austria. Yan. So yun mga kasabong, maputol muna namin ang pinag-uusapan nyo. Shout out kina Tropang Kubo ng Barangay Banga, Talisay, Batangas. At syempre sa aking kabady na si Jake Aala, Patrolman Muhammad Lambas ng Tanawan City Police Station. At sa mga pulis na magsasabong matindi, salute po sa inyong lahat mga sir. At si Putol na taga-Ulango. At syempre mga kasabong, ang Team MK, and brought to you by Arteside. Back to you guys. Peace you. So yun mga kasabong, ang una nating pag-uusapan muna is yung dahilan muna. Mga dahilan kung bakit mabilis talaga manlaglag yung 4x4 primary feathers ng ating mga sisiw. So yung ating mga nasa ranging. Mga kasabong, unang-una is overfeeding. Tapos yung expose nila agad sa ranging. Mamaya i-elaborate natin yan kung paano. Tapos yung pagbibigay din ng mga suplemento natin, ng mga vitamina natin mga kasabong, ayan, kailangan nating maintindihan kung paano. At saka syempre, yung sobrang stressful ng ating mga manok. Pag na-stress yan, nagkasakit yan mga kasabong, ayan, dyan mabilis talaga babagsak at malulugon, mabilis tawag dito, malaglag yung primary feather natin. Tapos yun na, hindi na tayo makakasali sa banding team, hindi na tayo mababandidan, re-reject na tayo. So yun mga kasabong, ang mga dahilan kung bakit itong mga stags natin or sisiw natin ay mabilis manlaglag yung ating 4x4 primary feathers. Ayan. Kaya dito mga kasabong sa amin, hindi na rin namin masyadong problema yun dahil minsan kasi
talagang nasa kulay eh. Meron niyang mga puti, mabibilis yan. Puti, talisayin, bulik. Ayan, sila yung mas mabibilis manlaglag yung mga 4x4 na yan. Kaya mga kasabong, ang ginagawa namin dyan is, una mga kasabong, syempre day old. Day old dyan, kailangan yan talaga larga ng patuka hanggang sa 2 months old. Mga kasabong 2 months old, full pack talaga yan. Dahil mga kasabong, stressful sa kanila na mabibitin talaga yung patuka. So, ang gagawin namin dyan mga kasabong, pag nakalipas na yung 2 months na yun, mag-i-start na po kami mag-diet. Dadiet namin yung mga kasabong, idadiet namin yan dahil pagka sobrang bulto talaga nung katawan nila, sobrang tataba talaga nila, yun, mabilis na mag-mature yung kanilang balahibo, mabilis na manlalaglag. Kaya ang ginagawa po namin dyan, nilelesan po namin ng konti-konting patuka yan. Hindi naman po namin sadyang pinapapayat. Less lang yung patuka, hindi agad sila mamamatay doon. Hindi agad sila kakapitan ng mga sakit doon dahil mga kasabong galing talaga sila sa largado yung patuka, tapos bibigyan namin ng saktong patuka yung aming mga 2 months old. Dahil mga kasabong, malapit na yun eh. Malapit na siya. Dahil yung 2 months old mga kasabong, ano na yun eh, mga 5 primary feather, 5x5 pa lang, 5x5 pa yan. So, ayun na, mag-i-start na siya na jejeta namin kasi malapit na siyang bandidan. Ayun, para maiwasan din namin yung dahilan kung bakit malalaglag yung kanilang 4x4 or 5x5 primary feathers. So ayun mga kasabong, di 2 months old, nasa ranging po yan. Pag uulan, papapasukin po namin yan sa loob. Diba? Tapos pagkagabi, pasok din po ulit sa loob. Para sila is ma-maintain po namin yung 4x4 primary feathers namin. Then, after nung yung aming binibigay ng mga vitamina is alalay lang din po dahil yung amino acid po talaga na mga vitamina, importante po na tinitingnan natin yung init. Init na ulit. Wait lang mga kasabong. Kasalanan mo yan, lahi kayo na mayabang eh. Oh. So, balik tayo dun sa indication. Ayun, yung indication ng ating mga binibigay na supplement, tingnan natin kung may mga amino acid yan mga kasabong. Dahil yung amino acid na yan, maganda talaga sa katawan ng manok yan. Dahil kaya nga mabilis manlugon yung kanilang mabilis manlaglag yung kanyang primary feathers. Healthy, di ba mga kasabong? Pero, i-adjust natin, i-aalalay natin sa kung gusto nating matarget na hindi agad sila manlaglag. Mga kasabong, mabilis lang yun eh. Di ba? After natin mabandidan, ayan, di ba, dinayat natin sila, inalisan natin sila ng masyadong vitamina. After natin mabandidan, pulpakin naman natin ngayon sila ng vitamina, pulpakin natin ng patoka, ibigay natin yung mga nawala sa kanilang yung pagdadiet mga kasabong, bultuin ulit natin yan. Dahil mga kasabong, iba talaga yung medyo ahead ka eh. Kaya tayo medyo maaga yung pagbibreed natin. Diba? 2 weeks pala, 2 weeks na. Sa stagan kasi, 2 weeks na ahead mo sa kalaban mo. Advantage mo na yun. Hindi natin masasabi na sure na panalo. Pero at least, diba, may advantage ka. Kaya kung ikaw ay magbibreed sa mga breeding season na yan, agahan mo yung pagbibreed para... Pero, syempre, dapat maaga ka magbreed. Yung paglaglag ng primary feather 4x4 na yan is maiwasan mo. Kaya dapat alam natin yung mga proseso kung paano agad sila hindi manlaglag. Dahil mga kasabong, yun talaga yung ginagawa na ng mga malalaking farm eh. Kaya minsan nakikita natin, bit kaya binabandidan yun eh, nakatali na, madadaya sila. Hindi mga kasabong, magagaling sila doon. Dahil hindi bias yung mga mga palaban na yan. Maganda yung kanilang proseso na may tinitingnan talaga silang 4x4 primary feathers. Kaya pagka nakakita po tayo ng binabandidan is nakatali na, nasa breeder po yun, magaling po yung diskarte nila kung paano nila hindi agad napapalaglag yung ating mga 4x4 primary feathers. Mga kasabong, isa pa rin po na makakapagpalaglag dyan is yung stress naman. Di ba mga kasabong, stress galing sa sakit, binibigyan natin ng mga antibiotics na yan, mga kasabong, at sa mga vlogger dyan. So mga vlogger dyan, yung mga nagbablog dyan na sinasabi na sa mga sisiw nila, bigyan ng antibiotic, pagkano po? Huwag ka magsalita ng ganyan, ha? Mali, mga kasabong, huwag natin turuan. Kailangan marunong muna tayo bago tayo mag-share. Ano ba pakialam mo? So mga kasabong, sorry po sa mga vlogger na nagbablog. Marami na po hindi naman po sinasabing bawal mag-vlog eh. Sabihin lang po natin yung mga mas makakaganda talaga. Dahil mga kasabong, marami po ako nakikita, marami po ako napapanood. Nanonood po ako ng mga vlogs nyo. Kaya sinasabi nyo po na, eto po, bibigyan ko na po ng antibiotic. Wala naman sakit sisi mo, bibigyan mo ng antibiotic. Ano ang pakialam mo doon? Mga kasabong, ikaw, iinom ka ba ng halimbawa, sige, let's say, by J6, iinom ka niyan pagka hindi masakit ulo mo.
Oh, sabihin na lang natin na hindi na hindi hindi antibiotic yung biogesic pero gamot siya. Di ba mga kasabong, kung wala kang gagamutin, huwag kang manggamot dahil titirahan yan atay mo eh. Ganon din sa mga manok. Overacting ka, para ka may kulani sa kilikili. Diba? Pagka lumiit at naapektuhan yung atay niyan, magaling ang manok mo, sayang. Pagdating ng basaan, tudas ka mga kasabong dahil malaking apekto sa mga sisiw natin yan. Kaya dyan, sa mga nagbibigay ng antibiotic mga kasabong, ayan, dyan ako napagalitan ni Baby Canilas. Diba, mga kasabong, dumaan din ako dun eh. Nagbibigay din ako ng antibiotic dati, inuunahan ko din ng mga sakit na yan, yun ang paniniwala ko dati. Pero napagalitan niya ako, napagsabihan niya ako, na ba't yung bibigyan ng antibiotic, wala naman sakit. Gusto mo masaktan pa? Ano mo? Doon ko na-realize mga kasabong. Kaya kung napapanood mo itong Sabong Pinas, pagka walang sakit ang manok mo, huwag mong bigyan ng antibiotic. Diba mga kasabong, dahil ang sakit ng balat ko, ang init na. Teka lang mga kasabong, balik na tayo sila. So yun mga kasabong, kaya yung mga antibiotic na yan, ayon sa aking experience, isa rin yan sa mga nakakapagpalaglag agad ng mga primary feeders natin. Kaya hindi ko talaga ina-advise na magbigay tayo ng antibiotic kung wala lang din sakit. Mga kasabong, kaya may mga kasabong dito sa akin, marami pa rin akong inoobserbahan. Meron akong ginagamit na prebiotics at probiotics ngayon na hindi ko pa pwedeng ma-share ngayon sa inyo dahil hindi ko pa masyadong nako-convince yung sarili ko. At pagka yun, mag-boom, pumutok mga kasabong, ayan. Ang hahanapin natin din is yung affordable at yung affordable na effective. Ayan. So yun mga kasabong, pagka nag-share ako yun sa inyo soon, ayan, aprobado yan ng Sabong Pinas. Kaya mga kasabong dito, walang huldapan. Diba mga kasabong, usapang kaibigan lang. So yun mga kasabong, na-discuss ko sa inyo kung paano natin iwasan at paano natin maipe-prevent na hindi agad manlaglag yung ating mga 4x4 primary feeders. Kaya dahil dito sa mga manunood dito is hindi ka naman hanggang backyard lang eh, mamaya umunlad ka ng umunlad, di ba mga kasabong? At least matatandaan mo kung paano iwasan at paano i-maintain. Di ba mga kasabong? Ayun, disclaimer po ulit mga kasabong ha, hindi po ako doktor, hindi po ako veterinaryo, hindi po ako sobrang veterano. Pero yun talaga mga kasabong, pasensya na po dun sa mga vlogger ha, tayo po magkakaibigan po tayo dito. Meron lang din po talaga tayong minsan na gustong i-discuss sa ating mga viewers, di ba? Hindi naman natin may iwasan yan dahil gusto talaga natin na marami tayong nanonood eh. Marami manonood po sa atin. Pero syempre mga kasabong, yun din po yung tulong ko sa inyo. Kaya pasensya na po kayo kung kayo po ay medyo na-atake ko kanina. Dahil yun po talaga yung katotohanan ng mga kasabong dito sa buhay natin sa pagpapalaki ng ating mga sisiw. Yung antibiotic po is sobrang po niya, risky po niyan para pasukin natin. Ipasok natin sa katawan ng ating mga sisiw. Pero kung ikaw ay na-offend, pasensya ka na bro. Pasensya na tayo lahat. Kaya kung kayo naman po ay meron ding may mga nasasabi din po kayo sa inyong mga YouTube channel, ayan, ipagpatuloy nyo po yan ng maganda nating hangarin na may makatulong po tayo. Hindi po ako against, na hindi po ako nagsosolo na gusto ko pong sabihin na ako lang. Hindi po mga kasabong, meron po kayong experience na aprobado para sa inyo, i-deliver po natin yan sa mga manonood po natin para at least. Pero kung meron po tayong mas natututunan pa, ayan mga kasabong, i-acknowledge po natin. Tulad nga sinasabi ko mga kasabong, ina-acknowledge ko po mga kaibigan ko, si Baby Canilas, master po yan, di ba? Si Mark Clip Borja, may YouTube channel po yan, napakatindi po yan. Isa rin po sa vlogger na kinahangaan ko dahil sobrang dami po niya experience, sobrang sobrang magaling din po siyang breeder, magaling po din po siyang fighter. Kaya mga kasabong, suportahan po natin yung YouTube channel niya. At syempre si Buddy Rap Rap ng Kalantas Game Farm. Mga kasabong, yung vlog po niya is sobrang fruitful din po. Marami po tayong matututunan sa kanila. I-subscribe din po natin mga kasabong. At syempre mga kasabong, ang isa pang napakatindi na vlogger ay si Mamad Villarubio. Napakatindi rin yan. Maturok din magsalita yan. Pag yan na nagsalita, todas kayo. Ikaw ay pang kontrabida ka lang. Kaya mga kasabong, ayun, hindi lang po si Sabong Pinas ang nakakapag-share ng mga knowledge dito mga kasabong, dahil yung knowledge na yun at yung experience na yun is nasisimot lang din natin sa kung saan. Pag sinimot natin yan, aprobado dito, salpak sa inyo, o di ba mga kasabong? Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ng Sabong Pinas, huwag mong kalimutang i-subscribe ang iyong buong pamilya. Dahil mga kasabong dito,
Ay sige, saka na nga yung aking parapol. Minsan lang ako mag-birthday mga kasabong, kaya hindi lang yung El Gamma Gray ang pamimigay ko sa birthday ko. Pati ikatawang ko mga kasabong. Buenas mo naman. Inyo na. So mga kasabong, maraming salamat po sa inyong malupit na pagsuporta. At kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Let's go! Peace yo! Brr.